Salamat sa Diyos at panibagong taon na naman ngayon. At maraming nagbabago sa ating kapaligiran. Kumusta naman ang buhay ng bawat isa? May pagbabago ba ang ating mga buhay? Anong klaseng pagbabago? Yan ba pagbabago doon sa pababa o pagbabago pataas? Pataas ba? So, ngayon sa bagong taon, alam ko, ang iniisip nyo ay usually, ang mga tao ay yan, bagong taon at magbagong buhay. Tapos, ano pa? New Year's resolution. Kaso, ang masakit doon, yung New Year's resolutions natin, hindi pa nga natatapos yung January eh. Sumuko na kaagad. Kaya lang, sa New Year's resolution, solution, hanggang lang tayo. Return to old self. Return to old behavior. Parang ganun tayo. Yung solution, wala. Yun ang mahalagang solution. Ay nasa lang tayo eh. Para tayong kumakanta ng do, re, me. Re lang tayo eh. So, siguro ang iniisip nyo ngayon sa mensahe ay about New Year's resolution. Pero, hindi po yun. Dahil, alam mo, yung New Year's resolution, sabi nga natin kanina, ay hindi pa natatapos ang buwan, balik na naman tayo sa lahat ng mga bagay-bagay na hindi natin maiwan-iwanan. Mahal natin yung mga bagay na yan. At alam natin, itong ating physical, yung flesh na tinatawag sa Biblia, ay ito ang minamahal natin ng husto. Kaya itong flesh na ito, ayaw tayong bitawan at ayaw ang gusto natin. Ang nangyayari sa buhay natin, imbis ng flesh ang sumunod sa iyo, ikaw ang sumusunod sa hilig ng laman, di ba? At yan ang sinasabi sa Matthew 26:41, na the spirit is willing, but the flesh is weak. Na dapat, sana itong laman natin ay magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Dahil, huwag nating papabayaan itong sarili natin. Tayo yung manager ng sarili natin. At tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon na Espiritu na hindi nakikita, at tayo naman as born-again Christians ay may Espiritu na nakikipag-ugnayan sa kaparihong Espiritu, at doon natin nakukuha ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin kung ano ang maikabubuti sa ating buhay habang tayo ay namumuhay dito sa mundong ibabaw. Huwag nating hayaan na mapahamak ang ating buhay. Sabi ko nga sa inyo, kahit na successful kayo sa inyong ginagawa dito sa lupa, negosyo, trabaho, lahat yan, praise God, dahil kailangan natin lahat yan. Bakit? Kung wala yan, paano naman tayo mabubuhay? Ngunit, kung gaano tayo ka-successful sa mga bagay na yan, dapat mas maging successful naman tayo sa spiritual na buhay natin. Dahil pagkatapos dito sa lupa, iiwanan natin lahat yan, papunta tayo kabilang buhay, buhay na walang hanggang paano naman ngayon doon ang ating kalagayan, kundi naman natin pagsisikapan habang tayo narito sa ating buhay sa kasalukuyan. Alam natin, pag namatay ang tao, ang kasunod ay judgment. Hindi na natin pwede pang ipag-pray. Naalala niyo yung mga mensahe nung nakaraang taon? Na hindi na, wala nang chance ang baguhin pa doon. Hindi tayo Diyos. Kaya sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang tema natin for this month of January ay is about prayer. Alam mo kung bakit? Parang ganito yan. Di ba, pag hindi ka nakapanalangin sa umaga, ang nangyayari sa'yo, ang buong buhay mo sa maghapon ay ano? Puro problema. So kung
nananalangin ka sa umaga, ang buong maghapon mo ay masaya at mapayapa, may kagalakan sa buhay. So why not? Ngayon, January, kailangan ang ating pag-aaralan ay patungkol lagi sa panalangin. Okay ba sa inyo yan? Para sa buong taon, tayo lahat ay masaya, may kagalakan, may katagumpayan sa ating buhay. Gusto ng Panginoon yan sa atin. Alam mo, kung bakit hindi nangyayari sa buhay natin, ayaw natin eh. Tayo yung ayaw. Pero gustong-gusto ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay magtagumpay. Ano man yung ninanais mo, kung iyan ay makakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon, napakabuti niyang kapatid. Pero kung hindi yan makakapagbigay kaluguran sa Panginoon, mag-ingat po tayo. At tayo, huwag titigil sa pagbabasa ng salita niya kasi yan lamang ang pangungusap ng Diyos sa atin. At tayo naman babalik ng panalangin sa pamamagitan ng pasasalamat. So ang babasahin ko, actually yung passage ko yung binasa natin kanina. Nakita nyo naman siguro ang buhay ni Daniel. Hindi lang personal na panalangin niya, kundi sinasama niya ang buong bansa, katulad ng nangyayari din sa bansa natin sa kasalukuyan. Ang gulo na, sobra. Di na malaman kung saan pupunta. At yan ang burden ni Daniel. Kaya, paano naman matutupad ang ating mga panalangin? Ngayon, sa last 4 verses ng passage, doon ko na lang babasahin para mas mapadali tayo. Verse 20 hanggang 23, doon na lang ako magbabasa. Habang ako'y nananalangin at pinapahayag ko ang aking kasalanan. Kasi doon sa una, hindi nabanggit doon ni Daniel yung kasalanan niya. Na siya mismo, ibinibigay niya, nagre-repent siya sa Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pinapanalangin niya doon, mga kasalanan ng mga leader ng bansa, mga magulang, at lahat ng mga pinuno. Dito sa 20, nabanggit niya, habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa aking unang pangitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa tabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap, ay tinugon ka na ng Diyos. Labis kanyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo ang Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, napakabuti mo sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. At salamat sa salita na ito na ipinahiwatig mo kay Daniel na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko na ang nais mo para sa bawat isa sa amin ay ang maging mabuti at maging kaya-aya sa iyong harapan sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin na ibaba mo ang iyong kapangyarihan, ang Espiritu Santo, na siya pong mangusap sa buhay ng bawat isa. Ipaalala mo sa amin ang aming mga kamalian, pagkukulang, mga nagagawa namin hindi kayaya sa iyong harapan. Nang sa gayon maiwasan namin ito at tulungan mo kami. Alam namin, mahina itong aming mga buhay, ang aming mga katawan. Subalit kapag ang presensya mo ay nasa sa amin, pinapatibay mo, pinapatatag, pinapalakas mo
ang aming buhay against the works of the evil one or the schemes and wiles of the evil one, at dinalayo mo kami sa tukso, sa kapahamakan, at dinadala mo kami doon sa napakabuting kalagayan. Kaya we give you glory, honor, and praise sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So nakita natin dito na si Daniel ay napaka tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung babasahin niyo ang buhay ni Daniel, simula pa sa una, pag nakita niya, kahit na yung may napunta siya sa isang hari na may pinapagawa sa kanya, hindi niya ginagawa yun dahil alam niya, hindi magiging mabuti yun sa harapan ng Diyos. Kung maalala niyo pa dyan, na pinagkaisahan siya ng mga kasama niya. Actually, ito si Daniel, kung ihahalin tulad natin sa kasalukuyan, siya ay parang isang senador. May katungkulan siya sa lugar na yun kung saan sila napihak at ginawa siya na pinakakilalang leader. Kaso, marites sa paligid ni Daniel, pinag-usap-usapan, parang ngayon nangyayari sa ating, di na ako magbabanggit, kayo na lang. Nagkakausap-usap para pagkaisahan si Daniel. Pero si Daniel ay hindi nagpatinag. At nanatili sa pagsunod, nanatili siyang matapat sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, sa panalangin pa lang, sa binasa ko na last 4 verses, mapapansin natin na nakita mismo ni Daniel yung pagtugon ng Panginoon sa kanya. So kung nanaisin din natin sa ating mga buhay na during the time of prayer ay mayroon na sa inyong pahiwatig na mangyayari yung mga bagay. Napakaganda. At ang panalangin ni Daniel dito ay hindi lang sa kanya, kundi personal. So ang pinpoint ko ngayon, dapat take this as personal prayer. Huwag natin tingnan yung mali ng iba. Tingnan muna natin ang mali ng ating mga sarili. Kasi paano maging effective ang iyong prayer kung yung mismo itong vessel na ito ay hindi dapat daanan ng pagpapala o a channel of blessing. Hindi dapat dahil sa maruming sisidlan. So how can, imahinasyon mo lang yan na sinagot ang panalangin mo. Ay ang puso mo puno ng karumihan. Sabi nga ng Panginoon, bago ka manalangin, ayusin mo muna. Diba? So ngayon, ang tema natin, title, Prayer and fasting is our deep secret to a victorious tomorrow. So, ang prayer and fasting is our deep secret. Ito ang pinakasikreto para sa katagumpayan ng mga darating para sa atin. So, ang tema ko, why prayer and fasting is our deep secret to a victorious tomorrow. Bakit ang panalangin at pag-aayuno ang ating sikreto para sa matagumpay na bukas? Bakit? Ito ang pinaka mahalaga sa lahat. Pinaka matindi. Kaya kung makakausap mo yung ibang mga Kristiyano na malalalim na sa Panginoon, bakit mo napagtagumpayan yung mga bagay na yan? Alam mo sagot nila, dahil sa prayer and fasting. Nung nagreklamo mga disciple, nung lumapit yung isang mama doon kay Jesus Christ, pagalingin mo itong aking anak. Kasi yung anak niya ay nagsusukba-sukba doon sa apoy at nagbubula yung bibig. Sabi niya, nilapit ko na ito sa iyong mga alagad. Pero, di gumaling. Tapos ano sabi ni Jesus Christ?
walang pananampalataya na henerasyon. Ang ginawa ni Jesus Christ, rebuke niya yun, lumayas ang masamang espiritu, at lumapit yung mga alagad. Nagtanong sila, paano mo napalaya? Samantala, kasama na sila ng Panginoong Hesus ng mahabang panahon, pero nagtataka sila at nagtatanong kung ano ang dahilan, bakit sandali lang niya napalayas. Anong sagot ni Jesus Christ doon? Mapapalayas ang ganito sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. So ngayon, huwag natin tingnan ng iba sa personal natin. Bakit hindi natin gawin yun? Kasi mangyayari, alam natin may mga sa buhay natin, ganito yun. Pag ikaw gusto mong umasinso sa buhay, nagsisikap ka. Wala namang asinso sa buhay na magic. Yung mga nakikita natin sa palabas na nakakagawa ng pera, tingin mo kaya magagamit ka pag pinili mo doon sa... Ay dapat naging mayaman na siya. Kasi maggawa lang siya na maggawa ng pera, hindi siya magtatrabaho. Pero pandaraya ng kaisipan at paningin sa atin yon. So hindi, kahit na siguro yung mga nagninegosyo dito, hindi sila kikita ng malaki kung hindi sila magsisikap. So ganun din dito sa spiritual na buhay. Kung hindi mo pagsisikapan sa sarili mo na mangyari ang isang bagay, katulad ng mga nangyayari dito sa mga lingkod, na napag-aaralan natin, gagawa ka ng paraan. Hindi yung nabasa mo lang yun, okay, sympathizer ka lang. Pero ikaw mismo, wala doon, napakalayo mo. Malayo tayo doon. Kaya kawawa tayo, pagdating ng panahon, dahil ang akala natin, okay na tayo. Nakakapag-share naman ako ng word, nakakapag-pray naman ako, nakakapag-kanta naman ako, nakakapaglaro ako lahat ng instrumento, pero tatanungin kita, kumusta naman ang buhay mo? Pagdating sa harapan ng Diyos. Alalahanin natin, hindi lang every Sunday, or every Bible study, every day, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your act of spiritual worship. So yung buong buhay mo, 24 hours, 1 week, 1 month, 1 year, that is your act of spiritual worship. Kahit gaano pa natin kagaling dito sa harapan ng pulpito, pagdating sa sarili natin buhay, kaya minsan, ang dali natin tulak ng tayo ng kaaway ng ganyan, laglag na tayo. Wala tayong paninindigan. Di marunong tayo tumupad sa usapan. Asa na yan? So, why prayer and fasting is our deep secret to a victorious tomorrow? Because we can ask forgiveness for our sins. Pag ikay nananalangin sa Panginoon, yan lang ang time mo na makakahingi ng kapatawaran. Marirealize mo, maiisip mo ang sarili mo. Ang pag-usapan mo ngayon dyan ay hindi yung ibang tao, ang sarili mo. Pag-usapan mo ang sarili mo. Sabi ng verse 2 and 3, sabi dito, akong si Daniel ay nagbabasa. Tingnan nyo, nagbabasa. Nagbabasa pa tayo? Akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-aayuno ako, nagsuot ng damit, panluksa at naupo sa abo. Ganun ba ang ating attitude? Ay, wala tayong pakialam sa kanya. Bahala sila sa buhay. Basta tayo dito, okay. Bahala sila dyan sa gobyerno. Basta tuloy, okay lang tayo. Masaya tayo dito. Patugtog ng karaoke. Patugtog ng worship. Walang pakialam. Pero hindi mo alam.
isang igla pa, pag nagpanggaan ng dulo ng barko ng China at US or Pilipinas, tapos, di mo alam, dakungdong na dyan ang mangyayari. Bakit hindi natin ipag-pray ang bansa? Ang hirap. Una-una, ang point ko dito, sabi nga, ito lang ang una, we can ask forgiveness for our sins. Why? Why ask God for forgiveness of our sins? Because without forgiveness, alam natin ito, we will die. Romans 6:23. Personal mo lang inaatake natin dito. Pag wala kang forgiveness, pag walang forgiveness ang Panginoon, under curse tayo. So, anong kailangan mo? Asking forgiveness doon sa mga kasalanan natin na nagagawa. Huwag nating isipin lagi na wala naman akong nagawang kasalanan. Lahat, mayroon tayong nagagawa. Sigurado yan. Huwag natin titingnan ang kahinaan ng iba. Ipag-pray natin yung mga yun. Huwag natin titingnan kung sino yung pa yung mga galit na galit ka, kundi ang una mong tingnan, sarili mo. Kasi pag oras na nakita mo yung sarili mo, ay, ang dami ko palang kasalanan. O, gaganon ka ngayon. Mas marami pala ako doon ng kasalanan isa doon sa tinuturo ko. Marirealize mo ngayon, mababago ang pananaw mo doon sa tao na yun. Kasi nakita mo na yung sarili mo sa kanya. Di ba? Galit na galit ka sa kanya. Kung dadalawahin ngayon yung sarili mo, galit ka doon sa isa mong sarili. Dahil gano'n ang ginagawa niya. So, hindi natin nakikita yung sarili natin. Ang nakikita natin yung iba. Pero yung pala, mas malala pa ang kalagayan natin kisa doong nakikita natin. Kaya siguro naman, ito ang sikreto ng katagumpayan ng panalangin. Sa iyo mismo, magiging matagumpay bago tatanggapin ang panalangin mo doon sa iba. Kasi ikaw muna ang settle yourself first. Isettle mo muna ang buhay mo sa Panginoon, ang buhay natin. Lahat tayo may mga mali. Lahat tayo may pagkukulang. Kaya sabi nga dito, without forgiveness, we will die. Yun ang sinabi ng Romans 3:23. Sabi niya, for the wages of sin is death. Sabi ng Ezekiel, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Kita niyo na? Mamamatay yung mga kasalanan. Kaya ikaw, point ka ng point doon sa iba. Ikaw pala sobra, ikaw ang mamamatay. Yung ngayon tinuturo mo, naligtas pala, talo ka. Kabisihan mong katitingin sa iba, yung sarili mo, di mo nabibigyan ng importansya, ikaw pala, nalaglag siya. Sabi nga, may mga nakausap nga ako dun sa labas dati. Sabi niya sa akin, ang hirap niyang pastor eh. Pagdating dito, gagawa-gawa ng hindi maganda tapos tatawa-tawa lang. Ay sabi ko, ikaw ngayon, sa titingin mo sa kanya, depressed na depressed ka rin. Hanggang sa hindi mo alam, nagkakasala ka, siya masaya pa rin. Later on, nakahingi siya ng forgiveness, ikaw hindi, sinatalo. Mamaya, pag medyo high pressure ka pa, high blood, baka nauna ka pa. Kaya minsan, kung hindi natin titingnan, pag-iisipan ng mabuti, tayo ang talo. Kaya, siguro dito, binigyan tayo ang sekreto ng katagumpayan ay makukuha sa panalangin at pag-aayuno. Pangalawa, makikita natin, bakit ang panalangin at pag-aayuno ang ating sekreto para sa matagumpay na bukas? Because we are humble before God. Dito lang nakikita na ang buhay natin ay natututo magpakumbaba. Subukan mo ang hindi nananalangin. Di marunong niya magpakumbaba. O, sasabihin mo, nananalangin ka lagi, hindi ako maniwala. Kasi kung nananalangin ka lagi, hindi ka pagmumulaan ng problema. Ang mangyayari sa iyan, ando doon, humihingi ka ng kapatawaran,
Siyempre, pag napatawad ka na, mabait ka na. At hindi yung bait mo hanggang re lang. Sabi na natin sa Enero, resolution. Pag alam mo itong panalangin, pag nangyari ito sa ating buhay, yan ang New Year's resolution mo. Kasi kahit walang magsasabi sa iyo, mababago ka. Doon sa iyo yung pagpapakumbaba. Bakit? Pagpapakumbaba para maintindihan, to understand that God is firm to His promises. Babalik yung inyong pananaw na totoo ang mga pangako ng Diyos. Sabi niya sa verse 5 hanggang 10, nagkasala po kami. O, tingnan mo ito si Daniel, naalala niya. Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig. Ayun na, sa verse 6. Hindi kami nakinig sa iyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihan magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at buong bayan. Ito ang sinabi ni Lazarus, yung mayaman, ni Abraham kay Lazarus, at saka yung sa mayaman, sinabi niya, kung hindi sila makikinig doon sa mga propeta, kahit na bumangon pa yung isang patay mula dito, hindi rin paniniwalaan. Kaya, inamin ni Daniel dito. Sabi niya, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihan maghayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, sabi niya sa verse 7, lagi po kayong nasa katuwiran. Of course, nasa tamang Panginoon. At tapat ang Panginoon. Pag hindi ka sumunod yan, tapat din siya magparusa. Hindi lang sa tapat sa puro blessing. Ganon din, kasi hindi. Kung sinabi niya, mangyayari at mangyayari yun. Hindi natin maiwasan. Tayo ang dapat magbago para hindi natin maiwasan. Para maiwasan natin ito. Panginoon, lagi ko po kayong nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayon din po ang buong Juda at Jerusalem. Ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo, pinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Ganon magparusa ang Panginoon. Itong time na ito, biniyak na sila. Kasi matitigas ng ulo nila, pinarana sa kanila para magbihag ng ibang bansa. Sabi niya dito, kami po, Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Panginoon, naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad. So, andi dito yung mahabagin at mapagpatawad sa kabila na lagi naming pag-iimagsik at pagsuway sa mga utos na binigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. So, napansin po natin dito na ang mga binanggit ni Daniel ay ando doon, nakikita niya, malinaw sa kanyang pusok isipan ang mga kasalanan na nagagawa ng bayang Israel. So, yun ang kagandahan. Kaya sikreto ito ng katagumpayan natin. Kasi the more na nagbigay tayo ng panahon sa harapan ng Panginoon, alam mo, ipapaalala sa iyo yan, yung mga mali mo. Mali natin. Isa-isa yan, parang telenovela yan, na maalala mo lahat na walang kaputol-putol. Kung gaano karami ang ginawa mong kasalanan, ganon din kahaba ang maririnig mo mula sa Panginoon. Kaya ikaw nagtatagal, humahabang oras mo sa harapan. Pero kung nananangin ka na 5 minutes ka lang, para ka lang brakatatatatatat, alis ka, hindi mo ngayon maririnig yung pangaral sa iyo ng Panginoon. Kasi ikaw lang ang nagsasalita. Hindi mo pinakinggan ang pahiwatig ng Diyos sa buhay mo.
Kaya kung gusto mo maklaro, babad ka sa panalangin sa Panginoon para malaman mo, ipapahiwatig sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin at kung ano ang dapat mong isurrender sa Kanya bago maging matagumpay ang lahat sa buhay natin. Ganun po ang sekreto ng katagumpayan ng bukas para sa atin. Yung pananalangin na may pag-aayuno. Kasi prayer and fasting, magkakasama yan. Naalala nyo ba, nung si Jonah, pinadala ng Panginoon sa Nineveh. Galit na galit si Jonah. Kasi gusto talaga niya maparusahan ang Nineveh. Dahil sa historical conflict nila nung mga nakaraang panahon. Pero sa bigas ng ulo niya na hindi siya sumunod na pumunta sa Nineveh, ang ginawa niya, tumakas. Ay hindi siya nakalusot. Ano nangyari sa dagat? Liniglig yung sinakyan niyang barko, nagtatago siya doon sa ilalim. Kaya alam mo mga kapatid, hindi tayo makakatago sa Panginoon. Lalo na kung may gustong gawin sa iyo ang Panginoon. Na kahit na gumagawa tayo ng kasalanan, pero kung lagi ka naman, ang desire mo ay makinig ng salita ng Panginoon, pinakausap ka ng Panginoon. Kasi alam ko yung taong ayaw na makinig sa salita ng Panginoon, yan ay talagang hindi lang backslide. Baka delikado, ay kaya pinabayaan ka na talaga ng Panginoon. Pero kahit ay nakakagawa ng kasalanan at nanunumbalik ka, dahil nakagawa ka ng kasalanan, diyan tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya si Jonah, gustong tumakas. Inalog yung bangka. Ano nangyari? Mas yung hindi mananampalataya, nahalata na siyang may kasalanan. Mantakin mo, yan na nakakahiya. Tayo ng born again Christians, ang nagpapayo pa sa atin, ay yung mga hindi born again. Sasabihin sa atin na, alam mo, mali yan. Kaibigan, mali yung ginagawa mo. Ikaw, born again, yung nagpapayo sa iyo, hindi born again. Ganun na nangyari doon sa loob ng barko eh. Iba nga ang istelang para malaman nila, nagpalabunutan doon, at ang naituro si Jonah. Kasi sila nananalangin si Jonah, sarap ng tulog. Ganyan ang mga Kristiyano ngayon eh. Tulog lang ng tulog. Eh, nagkakagulo ng paligid. Ngayon na nangyari doon, umamin siya bandang huli. Pero ang kagandahan doon, sabi ni Jonah, ihulog nyo na lang ako. Ako talagang may gawa niyan lahat. Ang hirap ngayon sa atin, hindi tayo umaamin. Kahit na huli na tayo sa ating bibig, sa akto, alam na nagkakasala tayo, pero pag tinanong tayo, iwas. Paano ka ngayon paano ngayon makakapag-repent at paano ngayon ang forgiveness ng God sa iyo kung ayaw mo, hindi mo na nga kukumpisal sa iyong kapatiran o kayo na righteous. Huwag lang yung pinag-usapan natin on Friday dahil baka disaster ang mangyayari niya pag kinuhin ko mo doon sa iba. Doon lang sa mature Christian, sa leader, sa pastor. Kasi hindi ko naman imamaralis yung mga buhay niyo. Alam ko naman yan. Ngayon, ang problema dito kay Jonah, alam mo ginawa niya? Nagsisi siya doon. Yun ang pero, nakita niyo ba? Yung kapalit ng pagsisisi sa pagsuway niya. Ikaw ngayon ang tumira ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda na mayroong pang-asip na konti yan. Kasi tutunawin ka na doon. Pag nandun ka sa loob ng tiyan ng isda, anong mangyayari sa'yo? Kaya alam ko, nung lumabas si Jonah, tuklap-tuklap ang mga balat nun. Sabay ang panang-init ng araw, nagkatanggal-tanggal ang buhok, huwag ko nang babanggitin. Ay, mainit pag tinamaan ng araw yan. Pag hindi ka maray sa init, subukan mo na lang. Wala kang sombrero, magpilad ka sa nakaling tapat. Lalo na kung Middle East ka, ay Middle East party yung pinangyarihan nun. Tapos ngayon, nakakita siya ng dahon. Hindi, dahon. Sumilong siya. Ay, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng uod. Kinain lahat yung dahon. Marunong ang Panginoon magdisiplina sa atin.
Kaya hanggat maaga, magpatuwid tayo sa Panginoon. Magtataka tayo, bakit ganun? Nakakuha na nga ako ng silungan, kinain pa ng uod. Kaya minsan nagtataka tayo, nandiyan na sa atin, nawawala pa rin. Sabi ni Hagay, hindi ko na wala yan dyan. Sabi ni Hagay, naalala ko na, para kang maglalagay ng pera sa butas na bulsa. Kasi hindi mo inuuna ang bahay ng Panginoon o ang Panginoon. So, ganun po ang nangyayari sa atin. Bakit andito na, ibubulsa mo na lang, butas ang sabi ni Hagay dyan. Basahin nyo yung chapter 3 ata ng Hagay yun. Makikita nyo yung verse na yan. Kaya namang description ko niyan dati, natatandaan ko yan. Parang ganito yan. Overtime ako ng overtime. Ini-expect ko, malaki ang kita ko. Pero pag nakita ko na yung hardin noong sa Cubao, imbis na pauwi ako ng bahay, papunta ako ng hardin. Pag ginom ko doon, doon muna ako sa Isitan pa Uniwan. May kaibigan ako doon, mga 2 pitsit muna ako doon. Kasi sabi ko, mga alas 9 pa, mahal ang beer doon. Kailangan dito muna, painit-init ako dito. Pagdating ko doon, magtatakbuhan kami ng mga kasama ko, that time may strike, binibigyan kaming allowance pang inom. Kaso, sa kalakasan, pag may tatabi pa sa inyo na, yung mga chicks, yung mga umiiwas na sa chicks ngayon, yan sa inyo, na mga matatatag na sa chicks. Pero, pagtabi sa'yo, ang ladies drink niyan, doble o higit pa, 3 times doon sa presyo ng iniinom mo. Ay ngayon lang, may nakausap ako yung ladies drink daw, 300 plus. Mantakin mo yan kung construction worker ka. Ang isang araw mo ay, magkano? 518. Ang bawat lagok no, pag binigyan mo ng ladies drink, pag ginano niya, pagbaba, naku, 300 plus na naman. Ay, pag nakadalawa, plus nakano ka, walang natira sa'yo, kaya pag ganun mo, ang pera mo, parang butas. Yan ang pinipinpoint ko. Parang butas na bulsa. Kasi nga, doon lang napunta, kinabukasan, wala kang may surrender na pera sa misis mo, nangutang ka pa, ano pang nasunod? Hindi ka pa nakapasok dahil hangover. Bawas. Anong mapupuntahan sa'yo? Sige nga. Kaya gano'n na nangyayari. Pero, sabi nga dito ng binasa natin na passage, panalangin lamang ang solusyon kasi yan lahat ay isusubok mo, surrender mo sa Panginoon. Kayo lang dalawa ng Panginoon. Tutulungan ka niya, tuturuan ka. Sabi ko nga, hindi na ako kasama doon sa kung ano man yan. Hindi ko mapapakinggan yan. Ang makakarinig lang yan, ikaw mismo at ang Panginoon at titingnan ng Panginoon kung totoo ka naman sa Kanya at pagkatapos yan, hindi ka nagagawa ulit. Kasi kung gagawin mo ulit, alam mo, minsan may walis tingting ang Panginoon. Magaling magpitik yan eh. Kasi yun ang pititik eh. So, makikita natin dito ito na sabi ko, we are humble before God. We learn to obey His will at to understand that God is firm to His promises. So, mapapansin natin yan sa verse 13 and 14, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, sabi dito, nararanasan namin ang kapahamakang ito. So, tapat ang Diyos. Na sinabi niya, pinarusahan sila dahil sa pagsuway. Gayon man, Yahweh, aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang iyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan, ni kinilala ang katotohanan ng inyong ipinapahayag. So, hindi sila tumatalikod sa kasalanan. Kumbaga ito, dumating ng pinaka-worst sa katauhan ng Israel, sa bayang Israel. Kasi nawala na talaga sa kanila ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya talaga ipinaranas sa kanila ng Diyos ang kahirapan. Kasi nga, doon sa mga bagay-bagay na hindi nila nasusunod. Sabi sa verse 14,
Kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, O Yahweh, na aming Diyos, ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. So matuwid ang Panginoon. Sabi ko nga, kaya mali yung mga sinasabi ng iba na pinabayaan ako ng Panginoon. Mali yun. Nagpabaya ka sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kumbaga ito ang sinasabi niya, pag lumihis ka dyan, pag lumayo ka dyan, parang dalawa yan eh. Ito, nasa gitna ngayon, line. Dito, kabutihan. Dito, kasamaan. Ang ginagawa mo lagi, tumatawid ka dito eh. Kaya ngayon, talaga puro kasama na nandiyan dyan eh. Paano ka makakawala? Ang problema dyan, nagkaroon kang kaibigan doon. Hinawakan ka na, huwag ka nang bumuwi sa inyo, dito ka na lang tumira sa amin. Kaya ka ngayon. Biktima ka na ng kaaway. Hindi ka na makaalis doon kung nandito ang line. Pag gusto mong lumapit, darkness versus light. Gusto mong lumapit, pag step mo sa light, hinihila ka doon, pabalik sa kadiliman. Kaya nangyayari. Pero pag nakapasok ka sa liwanag, at tuloy-tuloy ang pamumuhay mo sa liwanag, hindi ka na kayang batakin ng darkness. Maliban lang kung yung itinanim sa iyo ng RFID, baka nilagyan ka doon ng RFID ng dilim. Pag pinindot ka ngayon, parang ang remote control, nabubulta ka doon. Di ba? Ganun yun. Kaya bakit ang ibabalik na balik doon sa per house? Ay may girlfriend eh. Yun, na-remote control ka ngayon. Kaya hindi ka ngayon, gusto mo nang umaya, may isip mo, ay mahal na mahal ako na, balik na yun. Mahal na mahal ang bulsa mo. Yan yung sabi ko dun sa kasama ko sa labas eh. Sige, mag-enjoy kayo dyan. Pag hindi kayo tumingin, yung babae ngayon na nalapitan mo, nakapagpatayo na ng bahay, napaaral na yung mga anak. Ikaw, wala pang bahay. Kasi lahat na kinikita niya, may nasalubong pa ako, pastor. Hindi naman siya believer. Sabi ko, sino yan? Mga pamangkin mo, girlfriend ko yan. Binilihan ko ng TV, tapos laptop, at saka yung higaw. Kwenta, pinagyabangan ako. Kung totoo sa sweldo, ang liit pa ng sweldo nun. Kaya kung hindi cannot afford ako nun, sabi ko, di bali na. So makita natin na maintindihan natin, understand that God is firm to His promises. To learn, accept our mistakes and be right before God. Ito ang gusto ko na dapat gawin natin. Matuto tayo. Tanggapin natin ang ating mga kasalanan. At maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Sabi sa 16, kasayin sa inyo 16 to 18, kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, itong na-realize ni Daniel, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem. Paano naman? Huwag na po kayong mapuot sa akin, Panginoon. Tapos sabi niya, na inyong lungsod, na inyong pinili. Yun dapat ang panalangin natin. Ang inyong banal na bundok. Dahil sa kasamaan namin, tanggapin mo, masama ka talaga. Huwag mo nang sabihin na hindi ka masama. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, hindi namin na ni Daniel dito magulang. Lahat na ibig sabihin, hindi naman kasalanan ni Daniel to, pero bakit inaangkin niya? Yan ang pananalangin. You put yourself with them. Na ikaw din kahit wala kang kasalanan. Ganyan, nakita ko walang kasalanan, pero he accepted na nagkasala siya. Alang-alang doon sa pinapanalangin niya. So, makita natin, dahil sa kasama namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay hinahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. So, yun ang result, consequence ng mga kasalanan natin. Kaya yung paligid naman natin, puro problema. Magtataka tayo, bakit ganito na lang ako lagi? Mag-start po tayo sa sarili natin. Kasi kahit na sa normal pa lang na buhay, pag nag-start ka ng gumagawa ka ng issue, pagbalik ng mga bagay na inisyuhan mo na yan,
kukuyugin ka. Ganun po ang consequence. Ganun po ang result. Ngayon kung gusto mo na wala kang kalaban, wala kang kawan, maging mabait ka ngayon. Marunong pa ka magpakumbaba, marunong kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya dito sa 17, dahil dito aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin. Sino yun? Si Daniel. At alang-alang sa inyo, O Diyos, kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. So dito po natin makikita na ang pakiusap ni Daniel para doon sa templo. Siyempre, mahal ng Diyos at alam ng Diyos na yung templo na yon, kinonsecrate niya yon. At sabi pa nga niya kay Solomon, itong templo na ito, lahat na ipapanalangin dito ay papakinggan ko. Kaya nung dinahilan ni Daniel yan, sabi niya sa verse 18, O Diyos, pakinggan po ninyo kami. Sa 19, dinggin po ninyo kami, Panginoon, patawarin po ninyo kami. So kung makikita, ma-analyze mo dito ang kalagayan ni Daniel, puro pakumbaba. Dinggin po ninyo kami, Panginoon, patawarin po ninyo kami, O Panginoon, kahabagan po ninyo kami, Panginoon, alang-alang sa inyo, aking Diyos. Huwag na po kayong mag-atubili. Yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambahayan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. So dito natin makikita na ang tinutukoy ni Daniel ay ang kanyang pakiusap doon sa pagkakasala. Nag-repent niya ang bansang Israel at ibalik ng Panginoon muli ang kanyang pag-iingat sa sambahayan ng Israel. So tayo, may mga pagkakataon na ganyan na nararanasan natin. Bakit minsan? Ito na lang ang tanong ko. Pag ikaw ay puno ng problema, alam naman natin, lahat naman tayo mayroong ganito. Lahat naman tayo nagkaka-stress. Lahat naman tayo, ang iba lang siguro, pag may pera, nag-i-sport na yan. I-sport na ngayon yung Samsung. Sa atin, stress lang. Ngayon, mapapansin po natin sa sarili natin na halos di na tayo malapitan, kahit yung mga malapit sa atin na gusto tayong kausapin, ayaw na natin makipag-usap sa kanila. Kasi sa sobrang pagod ng kaisipan natin na hindi na natin kayang abutin. Kumbaga hindi na natin makontrol. Lumalagpas na. Kaya nga yung ibang mahinahinang pag-iisip niyan, nawawala na sa sarili. Napupunta sa 9 de Pebrero, ayaw ko kung alam nyo yun. Mandaluyong? Hindi na. So, minsan gano'n na nangyayari. Pero, ngayon ito naman ang sabi ko, pag oras na nakausap ka at ipag-pray, nanalangin, di nyo ba nararanasan na mawawala lahat ang problema mo? Yun ang kapangyarihan ng panalangin sa ating buhay, na nare-restore tayo doon sa initial state na mapayapa. Kasi ang promise lagi ng Panginoon, kapayapaan, kagalakan, ano pa? Kapanatagan. Sabi ng, come to me, 11:20. Come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. So doon pa lang. So yan ang gagawin natin para sa pagdating ng panahon. Alam natin kung paano natin matagumpayan ang mga bagay. So ngayon, pangatlo, bakit ang panalangin at pag-aayuno ang ating sikreto para sa matagumpay na bukas? Because we are answered of our prayers. Makita po natin sa verse 20, yung binasa ko kanina na huli. To 23. Habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap
ay tinupon ka na ng Diyos. Napakaganda nito. Labis kanyang minamahal. Yan ang sinasabi ko na pag tayo ay lagi nasa Panginoon, mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya, nauunawaan mo ang lahat ng bagay sa iyong kapaligiran. Kung mahal mo ang Diyos, sabi nga, dito sila nyo lagi nagbabasa, tinutupad mo at sinusunod mo ang kanyang mga utos. Paano masusunod, matutupad kung hindi mo babasa? So dito nakita natin sa buhay ni Daniel na sabi dito sa verse 23, sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugod ka na ng Diyos. Labis kaniyang minamahal, naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. Alam mo, dito, inulit-ulit ko itong basahin. Kahit na tinugunan ng Diyos, sinabi na ng anghel dito, ang iyong panalangin, kung hindi mo ginamit ang iyong karunungan at kaalaman, di mo pa rin matatanggap ang resulta ng panalangin. Alam mo kung makita mo ang sunod na verse yan, binigyan pa si Daniel yan ng 70 times 7, kung ano ng mga 7 na hindi ko na kinuha. May mga iba pang salita. At mag-iisip ka pa, mag-a-analyze ka pa. Kaya kung bakit lagi ako, narinig nyo lagi sa akin na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman. Kasi yun ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-importante. Kahit na nandiyan na sa iyo ang lahat ng bagay, kung wala kang karunungan kung paano yan pagalawin, para kayong parable of the talents, na yung iba, ginamit niya para umunlad, para dumami pa, ay yung iba naman, binaon lang sa lupa. So kung wala kang ganyang kaalaman, mawawala din yung katugunan ng iyong kahilingan. Kaya sabi niya, kaya unawain mo. Maganda dito, sabi niya, naparito ako para sabihin sa inyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang Panginoon. So, pakikinig, dapat focus ka sa Kanya. Ay, paano yung nanalangin ka pagkatapos lumayas ka? Hindi mo pinapakinggan. Kahit yung two-way radio, pagpindot mo ng ganyan, sending, pagbitaw mo, receiving. Diba? Alam niyo yung walkie-talkie. Kumusta ka na yan? Ano, Roger, ay, hindi ako si Roger. Kape. Hindi pa ako nagkape. Ano ba yan? Ay, hindi ba yan? Pandesal ka rin lang, yung mga gano'n, nagtutuwi radio. Mayroong sumasagot. Over, ay, hindi naman ako mag-overtime. Yung mga gano'n. So, gano'n tayo sa Panginoon, kailangan nakikipag-usap ka. Hindi yung puro ka lang bitaw, pagpunta sa Kanya, wala kang sinisense. Intindihin mo na why. Alam mo, ang kagandahan dito, sabi nga ng verse 22, God give us assurance. Binigyan tayo ng assurance. Dahil alam natin, may assurance sa panalangin natin. Dahil ang God is faithful to His promises. Hindi nagbabago yung katapatan ng Diyos sa atin. Kaya, tayo hindi tapat kung bakit hindi nangyayari. Pero ang Diyos tapat yan. Kahit nakakapahamakan mo dahil yan ay pangako niya, nangyayari. Kaya sila tinabiyag sa ibang bansa. So makita natin na God give us victory. Yung kung mapapansin natin, ang 22-23, anong sabi niya doon? Ulitin ko lang. 22, sabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Tandaan po natin, bigyan ng karunungan at pangunawa. Ano yun? Yung panalangin niya, hindi naman kaagad tinanggal yung mapalaya agad ang Israel. Dapat alamin mo ang mga kaparaanan
Dapat binigyan ka ng karunungan paano kayo makakalaya dyan. Hindi yung katulad ng magic na pag ganyan mo, nasa Israel ka na. Ganon din tayo. Huwag tayong masyado madisip doon sa pupunta tayo dahil nangangailangan tayo. Punta tayo doon sa isang marantay na narinig ganyan eh. Pagpipre ka, paglabas mo nakapulot ka ng pera. Ganon ba yung kadali? Eh kung ganyan ang tao, tamad na lahat ang tao sa Pilipinas. Wala na magtatrabaho kasi pag nanalangin ka pala, paglabas mo doon sa pinto, may pera ka na kagad. Ay kung ganyan ang ating paniniwalaan lagi sa buhay, aywan ko kung hanggang saan tayo aabulin niya. So, dito makita natin sa 22 na yung katapatan ng Panginoon, makikita natin karunungan, kaalaman. Yan. Maliban lang kung di natin gamitin yan. Dapat gamitin natin. Tapos, binigyan tayo ng assurance of victory. Ano sa 23? Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. May katibayan ka. Kumbaga sa iyo, withdrawing mo na sa bangko. May pinadala ako sa iyo dyan. Hindi ang Panginoon yan eh. Kung halimbawa yung kamag-anak mo mula doon sa Middle East na hindi mo inaasahan magpapadala. Katulad nung nakaraan sa akin ng Pasko, hindi ko inaasahan. Huwag mo nang alamin, Pastor. Pagbukas ko ng messenger ko, may blessing. So, praise God. Yan yung mga assurance of victory. Eh, malay nang pinagpipray mo siya, hindi mo naman niya alam yun. Pero pag bungad mo ng ganyan, kaya nga, pag maganda ang binato mo lalo sa panalangin, babalik din sa iyo yan ng maganda. Kaya wag po natin itong sabi ko na wag tayong magpabaya. Ang solusyon lang talaga ng katagumpayan natin sa buong taong ito ay walang iba kung hindi ang pananalangin na may pag-aayon mo. Kasi ito ang sekreto ng katagumpayan sa ating buhay. Yung New Year's resolution, susunod yan pag oras na naisitin na natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya, bulay-bulayan natin yung ginawa kay Daniel. Tingin ko naman, yan ay mangyayari din sa buhay natin. Why? Because God is the same yesterday, today, and forever. So kung nagawa niya yan noon, magagawa rin niya sa buhay natin sa panahon ngayon. Kaya yan ang panghawakan natin. Tumayo po tayo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, sa mga salita mo, ipinarating sa buhay ng bawat isa. Nakita po namin ang buhay ni Daniel. Kung paano ka nangusap sa buhay ni Daniel, kung paano mo ginagamit si Daniel, yung katatagan niya na kahit anong tukso sa kapaligiran sa kanyang buhay, hindi siya nakitina. Patuloy siya naging tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya naman, kahit anong oras, kaya mo tatakpuin ang kanyang mga kahilingan. Kaya salamat sa buhay ni Daniel na binigay mong inspirasyon sa buhay ng bawat isa sa oras na ito. Alam ko kung paano ka kumilos sa buhay ni Daniel noong mga nakalipas na panahon, kaya mo rin mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Sabi mo noon, ang sabi mo dito, kailangan namin ang lumapit sa iyo upang makita namin ang aming mga sarili, masabi namin sa iyo kung ano ang aming pagkakasala, kung ano ang aming mga pagkukulang, o yung mga nagagawa namin hindi kaya-aya sa iyong harapan. At tulungan mo kami kung paano kami magpakumbaba sa aming kalagayan. Lord, na ikaw lamang ang pupurihin, wala ng iba. At tulungan mo kami, Panginoon, dahil ang pangako mo kay Daniel, binigyan mo siya ng kasagutan, ng kanyang mga kahilingan, at naniniwala po kami sa buong taong ito, yung mga nakalipas na panahon, nakalipas na taon, na mga failure kami sa buhay, naniniwala po kami na sa taong ito,
ay ipagkakaloob mo na ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Kapag nasunod namin ang ipinapagawa mo sa amin, Panginoon, naniniwala po ako na ang blessing ay malayang matanggap ng buhay ng bawat isa. Kaya salamat, O Diyos, patuloy mong ipagkaloob sa iyong mga minamahal. Sabi mo kay Daniel, minamahal mo si Daniel, dahil siya ay patuloy na lumalapit sa iyo. Ngayon, alam namin, Lord, pag nagawa namin ito, ay lalo pa namin mararanasan, maramdaman ang pagmamahal mo, at lahat na pangangailangan ng mga anak mo ay ipagkakaloob mo. Lord, we continue to ask your mighty blessings sa financial, sa material, at sa spiritual blessing. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Inaangkin namin ang katagumpayan nito at binabalik namin ang kapurihan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Praise.